palakpakan po natin ang ating Panginoon at mahal na ina sa pamamagitan po ng ating minamahal na kapatid na Marianela. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po at nakita kayo sa kaarawan ng mahal na ina. Tunay nga po, humiling kayo ng isang bagay na importante sa kanyang kaarawan. Tunay nga po makakamtan ninyo kung ano yung hiniling nyo kapag nagtiwala kayong totoo sa kanya. Tunay nga pong katotohanan sa 10 taong kong paglilingkod, marami po ang nagganap sa aking buhay. Subalit, nandyan ang Ama na patuloy siyang sumusubaybay sa akin. Tunay nga po na kung paano ako nagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban. Sa banyusan po, na kung paano ko po pinagbabataan ng lahat, na kung paano sa akin pong pagbabanyos sa pamamagitan ng Espiritu ng mahal na ina, tunay nga pong marami ang nakadama, marami ang nilinisan, subalit ilan-ilan ang nakakaalala. Amen po ba? Yan nga po ang katotohanan. May babagi lamang po ako kung ano po ang naganap sa aking buhay, sa akin pong manugang. Nakasalukuyan po akong naroroon sa banyusan na gumaganap. Ang akin po namang manugang na hindi ko po alam na siya po pala ay nag-50-50. Subalit buhay na buhay ang Panginoon sa pamamagitan ng katawan ng Apo Kunching. Tunay nga po, kapag tapat kang naglilingkod, di kanya pababayahan. Tunay nga po, ang tanong ko po kay kapatid na Chris, anak, bakit ba kuha ka na ng kuha ng tubig? Bagamat naglilingkod po ako. Yun nga po ang sabi, yung aking pong manugang. Totally po na parang namatay na. Ngunit po inagaw siya ng Panginoon. Buhay po ang Diyos sa aking manugang upang siya ay buhayin. Ngunit, tunay nga po, kapag hindi totoo ang paniniwala, kulang ang pananalig, hanggang pong siya po ay inuwi na, dinialysis na po siya, sa bato po ang kanyang sakit. Hanggang kasalukuyan po, marami pong pagsubok. Ngunit pinagtitibay ko po ang aking sarili upang ako ay makasunod sa kanyang kalooban. Sa akin pong buhay naganap, kailan lang po ng mahal na araw, dumating po ang pagkakataon na pagdalisay na naman sa akin, na para po akong mamamatay na. Subalit hindi po pinahintulutan ng Ama, kung hindi higit niya po akong pinagtibay. Hindi po ako halos makahinga sa sakit na nararamdaman ko, sapagkat sa nalalanghap ko po, init-lamig sa akin pong pagbabanyos, sari-saring mga sakit. Subalit, binibigyan po ako ng lakas upang magampanan ko po ang tungkulin na yan. Sa 10 taon ko pong paglilingkod, tunay nga po napakarami ang naganap sa aking buhay.
Subalit ito hanggang ngayon, nakatindig ako sa inyong harapan. Sapagkat buhay po ang Diyos na aking pinaglilingkuran at ang mahal na ina, na patuloy siyang sumusubaybay sa akin. Kaya, tunay nga pong magtiwala lamang kayo sa Kanya at ilapit ninyo ang inyong sarili. Magpasakop kayo sa mahal na ina. Kayo ay magsisi. Kayo ay tumanggap upang kayo ay malinisan sa bawat karumihan niya. Tunay nga pong katotohanan. Ano po ba ang banyusan na tinalaga doon ng mahal na ina bilang ako po? Sa bawat nagtitiwala po, ay tunay nga pong madarama, nandyan ang Panginoon para sa inyo. Sa bawat pagsisisi po ninyo at pagtanggap ninyo at pagkilala sa ating dakilang Diyos, buhay siya upang maramdaman ninyo, maglinis kayo, mga anak ko. Yun ang kanyang tinuturan. Tunay nga pong katotohanan, sa bilang ako, bilang tao, hindi ko gagampanan ang gayoon. Subalit, wala po akong magawa sapagkat ako po ay pinili niya na napakapalad ko po sa kabila ng aking kamangmangan, sa kabila ng aking kahirapan. Ngunit ako po ay hinirang niya at pinili niya. Kaya sino po ako? Upang hindi ko siya paglingkuran. Hindi ko po ay nalintana anuman ang aming kahirapan. Subalit nagagalak ako sapagkat sa tuwin ay napaglilingkuran ko ang dakilang Diyos. Tunay nga pong katotohanan, tayo po ay magpasalamat kung tayo man po ay dinadalisay ng Ama, sapagkat sa pagdalisay sa atin, higit natin siyang madarama. Amen po ba? Tunay nga pong katotohanan, habang ika'y dinadalisay, ika'y magtibay, upang doon mahulagpusan mo kung anuman ang pagsubok sa buhay mo. Hindi ibibigay ng Ama kung hindi mo kaya. Kaya, ang abilin niya, mga anak ko, magmahalan kayo. Amen po ba? Yan po ang abilin ng Ama sa kanyang mga anak. Tunay nga po ang sabi, yamang ikaw anak ko, ay tumungo sa dambanang ito. Ialay mo ang iyong sarili ng buong kababaan at buong katapatan, upang sa paglisan mo sa dambanang ito ay nadama mo ako. Amen po ba? Tunay nga pong katotohanan, nasa sa atin po tao kung paano natin siya madarama, na kung paano gagaling ang ating mga karamdaman ayon sa ating pananalig, ayon sa ating katapatan, upang siya ay ating madama. Tunay nga pong katotohanan, mahal tayo ng Ama. Na bakit ibinaba ang bugtong na anak niya para sa atin. Gayon din po ang ina para tanlawan ang kanyang mga anak. Salamat po sa inyong lahat sapagkat nakisa kayo sa karawan ng mahal na ina. Salamat. Tunay nga pong magtibay kayo at sa inyong pag-uwi magalak kayo
sapagkat ang nagpakatotoo ang Diyos sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, ang sabi ng Ama, mahal ko kayo, mga anak ko. Pasalamatan ko daw po muna ang mahal na ina at ang ama. Ako po muna daw ay aawit ng pasasalamat sa kanya. Salamat sa iyo, mahal na ina. Ako ay pinili mo at tinakay na totoo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di man makayanang maipagkaloob, mamahaling iyan ni gintong niluko. Salamat po, Ina, ako'y kinalugdan mo, bagamat di ako karapat-dapat sa'yo. Hinirang mo ako para sa tao na mahal mo. Mahal kayo ng Ama, mga anak ko. Tuwirang magbago kayo at kayo ay tumanggap, patuloy ang Ama ay sumusubaybay sa inyo, aking mga minamahal na anak. Eto bilang ina ninyo sa harapan, idadalangin ko kayo. Mahal ko kayo, mga anak ko. Yamang kayo ay nakiisa sa kaarawan ko. Salamat sa inyo, aking mga anak. Patuloy manikluhod kayo sa Ama. Patuloy umasa kayo. Patuloy, mga anak ko. Naririto ako upang pagtawan ko, upang linisan ko sa bawat karumihan, upang doon ay mailapit ko kayo kay Kristo ang anak ko, pagkat mahal na mahal ko kayo. Sa konting pangaral, naway nadama niyo ako, patuloy na nagmamasid, patuloy nag-aanyaya, upang mga buksan kayo, aking mga mahal. Sumayin niyo ang pagpapala ng Ama.
po ba ang Diyos? Ba't naputol? Salamat sa iyo, aming Panginoon Yesus. Kami ay inibig mo, atin ng tinlubog. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di man makayanang maipagkaloob. Mamahaling iyan, ni gintong niluko, ang aming dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Di ko akalain na ko ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko, hindi dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, di man makayanang maipagkaloob. Mamahaling iyan, ni gintong nilukha, ang aming dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Salamat. Nahantig ka sa tinig kong ito. Yan ang nais ng Ama, na kayo ay tumagpapat kumilala. Maluwag na panahon, kayo'y sinubaybayan ko. Tinanlawan ko, ngunit di niyo ako nakikita. Ama, patawad, hindi ako sumunod. Mahal ko kayo. Subalit, Patawad, nakakalaman, patawad. hindi ka nais. Nais sana. Mga anak ko, anong tinuturan niyo sa tuwinang nagkakaroon kayo ng karamdaman? Ama, patawad Patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala. sa aking gawang kasalanan. Hindi ko pagtalima sa gusto mo. Pagalingin niyo ako, Panginoon. Ako'y magbabago. Subalit kapag binigay na sa inyo, Hindi kita pinansin. naroroon, nakalilingon na kayo. Ama, patawad. Na kaya tanong, ang gawa
na pinahintulutan ng Ama na kayo'y magkaroon ng karamdaman upang doon ay lumapit kayo, upang doon ay masumpungan niyo kung sino ang nagmamahal sa inyo. Mahal ko kayo, aking mga anak. Salamat po, Ama. Salamat, Salamat, Ama. Patawarin mo ako. Yakapin mo ako ng mahigpit, Ama. Hindi mo ako pinabayaan kailanman. Sa pulban ng pagkakataon. Ama, hindi na ako bibitaw sa'yo, Ama. yan ang katotohanan, aking mga anak, na kung paano nagpakababa ang ina sa inyo, gayon ang Kristo, na kung paano ibinaba niya ang kanyang sarili para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko, mga bako na kayo. Ay, ringgang ko. Saan pinaganap? Sa lahat ng kanilang mga gawa, na sa mga oras na ito ay naramdaman ang kalingan na bilang isang ina na patuloy sumubaybay sa bawat anak. Diyos ko, ano po ba nagaganap? Patawad po kung nagtatagal man po tayo. Karawan naman po ni Mama Mary ngayon, pagbigyan nyo na ako. Amen po ba?
Tunay nga pong katotohanan, sa tuwing lang pong kaarawan ni Mama Mary, doon lamang po ako nakatitindig dito. At sa akin pong kaarawan, kaya po sasamantalain ko na. Amen po ba? Tunay nga po, mahihayin ako, subalit ngayon nawala ang pagkahiya ko. Sapagkat, alam ko pong kasama natin siya. Na kaya po, sabi nga, kapag mabuti ang ginagawa mo'y walang nakakaya. Amen po ba? Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais ang ako'y silang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Sino ako? Ama, pinakataas mo naman. Muntik ko na pong hindi mahuli-huli. Tunay nga pong, amen po ba? Yan po ang katotohanan. Ang sabi nga kung ano ang iyong boses, na kahit boses palaka, ay diretso mo ang awit mo. Amen po ba? Then ang ngiti po kayong lahat ngayon. Amen po ba? Tunay nga pong katotohanan. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa dakilang Ama, Anak at Espiritu. Sapagkat ako po ay mayayain, ngunit ngayon ay naging matapang ako, Panginoon, nang dahil sa inyo. Parang ayoko na pong humarap muli sa inyo. Di po, katotohanan po. Tunay nga pong katotohanan. Kapag ninais niya ay wala kang magagawa. Nagpapasalamat po ko sa iyo, dakilang Ama. Sa kadakilahan mo at kabutihan na walang katapusan ang iyong pagmamahal. Salamat po, Ama, sa kabila ng aking puyat at pagod na ito, bagamat wala pa akong tulog. Ngunit ako po ay iyong pinatindig upang
mapadama mo ng bilang isang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak. Salamat po. Tunay nga pong katotohanan. Kanina po, sabi ko po kay Berhel, ayoko Berhel, pagod ako. Sabi ko po, naiya ako, daming tao, si Apo na lang pagsalitain mo, si Apo naman kakoy, sanay na, sabi ko po. Subalit, sabi po ni Berhel, hindi po maari sapagkat ang mahal na ina ay para sa inyo. Kaarawan po ng mahal na ina ngayon. Kaya po, eto po ako nagsabi. Amen po ba? Tunay nga po. Na, sabi nga po, maging masaya kayo sa aking kaarawan. Kaya po patuloy ako nagpapatawa sa inyo ngayon. Hindi ko po kagustuhan ng lahat ng ito. Kailanman po ay hindi ko ginugusto ang lahat ng ito. Subalit, nang dahil po sa kanya, ay nagagawa ko. Po ba? Hanggang dito na lamang po sapagkat kung ako po ay magbabahagi mula sa simula sa 10 taon kong paglilingkod, abutin po tayo ng umaga, hindi na po makapagsasalita ang banal na espiritu na katawan po ni Apo, na kaya po puputulin ko na ang ating pong katuwaan na ito. Bigyan na po kayo ng kagalakan, nawala na ang mga lungkot ninyo at lumbay. Kanina po, mga nakasimangot kayong lahat. Subalit ngayon, nariyam na po ang inyong mga ngiti. Daman-daman nyo na po ang banal na espiritu ay naririto at suma sa inyong lahat. Amen po ba? Marami pong salamat sa mga nagmamahal sa akin, sa patuloy na sinusugo ng Ama, mga anghel. Katunayan po, ito pong aking damit na ito, hindi ko po sana susuot eh. Ito po, babahagi ko po ha. Habang po ako ay nagkukuhan po, nag-aarilyeno, sasabihin ko na po yan. Alam niyo po ba, dumating po yung isang alagad na nagmamahal sa akin. Sabi po, ito po yung suot ninyo. Ay, bakit? Meron damit. Sabi ko pong ganon. Ito po, ano? Sa Silya. O sulong, sabi ko, salamat anak, sapagkat patuloy ka nagmamahal. Sabi ko po, salamat po sa lahat na nagmamahal sa akin. Mami, Daddy, salamat po sa inyo. Bagamat hindi niyo man po ako nakikita, subalit alam ko pong mahal na mahal niyo ako at patuloy niyo pong tinuturan na kumusta po ako. Mabuting mabuti po ako. Mami, Daddy. Ito po ang inyong anak na naging pasaway sa mga oras na ito. Subalit, alam ko po na siya naman po kayo sa aking pagkapasaway. Amen po. Ayan po, taon-taon na po ako, no? Tunay nga po ang katotohanan. Salamat po sa mga kap, sa mga alagad, ITT, mga choir. Salamat po sa Apo Conching na walang sawang sumusubaybay sa akin kapag po ako nalulugmok. Sabi niya, laban. Noong po ako ay nagkasakit noon, sabi ko, mamamatay na ata ako. Di po ako makatindig eh. Di na po ako makatayo eh. Bangon. Binabangon po akong ganun. Bilang tao na po ako ito na talaga pong bilang tao po nagaganap po yan. Dumating nga po yun na hindi po ako makahinga. Hirap na hirap po ako. Sakit po ng buo kong kalamnan. Lahat po, yung ulo ko, ito po na matigas. Tapos po, tinunguhan po ako ng banal na espiritu sa pamamagitan ng katawan ni Apo Conching. Marianela, tumindig ka riyan, sabi po sa akin.
sapagkat hindi ka pa mamamatay. Kung gayon po ako, itatayo ako. Tumayo po ako, kahit po masakit yung nararamdaman ko na para po may nakabound na kuhan po dito sa akin. Sabi mo, Apo, hindi pa po ako mamamatay. Sige po, maglilingkod pa rin po ako. Apo, sabi ko, bahala na po kayo. Sabi ko po, no. Tapos po, dumadalangin po ako dito. Divine, bagamat nahihirapan akong huminga. Subalit ang hininga ko ay mula naman sa iyo. Sabi ko po, ito po, uwi na naman po ako. Di po sa sobrang sakit, naupo po ako. Magulgul po ako sa amin. Bakit napapano ka? Sabi po ng kabiyak ng puso ko. Hindi nyo lang kasi nararamdaman ang nararamdaman ko. Sabi ko po gano'n, ano? Ang sakit, talagang masakit po. Sabi ko, subalit, tunay nga po, ganyan po magmahal ang Diyos eh. Tunay nga pong katotohanan, ang sabi niya, anak, sumulong ka at maglingkod sa akin, anuman ang iyong nararamdaman, ay aking papawiin. Ayun na po. Di po, ako banisan mo kaya ako? Sulong nga niya, sabi po sa akin niya ako. Di binabanisan na po ako, kumusta ka na? Konti-konti na lang po, sabi ko po ano. Nung pong kuwan po, nagpunta po na, tapos po ng mahal na araw, tamungo po kami sa Ilocos, sinama po niya, hindi po ako sinasama sinama po niya ako. Sabi ko, purihin ka, Ama. Marahil ilulublob ako sa dagat, ako'y gagaling. Yun po sa isip ko po yun. Di po nung kuwan po, sinama na po ako. Tama-tama nga po kung ano inisip ko. Yun po yung naganap, linublob po ako ng... Linublob po ako sa dagat. Ginanon po ako 3 beses. Alos po hindi ko makahinga. Di po ngayon po talagang kinuwang ko po. Pasubali ko sa Marianela, ano ba yung nararamdaman mo? Po, wala na po. Sabi ko po, ano, wala na po. Sabi ko, wala na po, magaling na. Ako na po kami, mauna po ako. Eto na naman po, okay na po, nagbibihis na ako, nakabihis na po ako. Nung gabi po, sinumpong na naman. Na parang di na naman po ako makahinga. Ngayon po parang mayroong tumimo sa akin dito, sa akin pong ang gasol lumakad po na halos hindi na po ako makahinga. Naisip ko po, Panginoon, alam ko pong nakiisa lamang ako sa naramdaman mo. Sa bawat sakit na naramdaman mo, pinadama mo sa akin. Yun po yung kinuwan ko. Hindi ko na po inisip na mamamatay na ako kasi po sabi po niya hindi pa ako mamamatay Kaya po hindi ko na po inisip yun. Tapos po, ngayon po hindi ako kumikibo. Akala po niya po natutulog ako. Tapos po, yun, hindi niya po alam, umiiyak ako sa sobrang sakit na yun po ang dinadalangin ko, Panginoon. Sabi mo, hindi mo pa ako babawian ng buhay. Bahala ka na, sabi ko. Alam ko po, nakikisa lamang ako sa naramdaman mo. Sabi ko pong ganon. Tapos po, siya po pala, may dala-dala po siyang ikmo. Tinapal po sa ganito po. Akala po niya tulog ako. Hindi niya alam. Dinadama ko po kung ano po yung ginagawa niya sa akin. Bagamat masakit po. Sabi ko, salamat Panginoon. Salamat po Panginoon. Ako'y hinapos sa nararamdaman ko. Di po nakakuhan po, 1:00, 2:00, 3:00, di pa rin po ako natuto. Nakuhan po, dahil dumalangin ako. Aba, wala na. Sabi kong ganun. Di okay na po, wala na ako nararamdaman. Nagpunta po kami ng Baguio. Muli na naman pong dumating yung sakit na yan. Sabi ko, Diyos ko, Roland, uwi na tayo. Sabi ko, ba't na naman ito naramdaman ko? Sakit. Sabi ko, ako din, kumikirot Sabi po niya, yung pong si Roland po, sabi niya, yung pong kaisa ko po na binabanitan niya po, yung po mga tuhod niya naman po ay hindi makatayo, hindi po siya makalakad. Sabi po namin, nag-usap po kami dalawa, tatakas tayo mamayang gabi, uwi na tayo. Sabi po namin, tinan niyo po sa bilang tao po ito may aral po ito. No? Di po, nagkwentuhan po kami, hanggang po sa, uuwi ba kayo? Sabi po niya, hindi po po. Pero totoo po kanina, yun po yung pinag-usapan namin. Pero nung po sabi po, uwi ba kayo? Hindi po po. Sabay-sabay po tayong uuwi.
Ay di po kahit po yung nararamdaman namin masakit, wala masakit ka ba? Oo, hala. Paano kaya yun? Alam ka ako niya po, hindi tayo uwi. Antay na natin, sabi ko, oo na nga. Gano'n na, no? Tapos po, mukha na po ako matanda. Nagmukha po ako matanda para pong kuwan, dahil po sa naging karamdaman ko. Tunay nga pong buhay ang Diyos. Sabi po niya po sa akin, mahaba po ang buhok ko. Tapos po, pinaputulan po niya po sa Baguio pa. Di po ba buhay ang Diyos? Napakadakila po niya. Siya po ang anghel na sinusugo niya sa araw-araw ng ating buhay. Siya po. Naku, sabi ko, mixi na ang aking buhok. Bagay ba? Sabi ko pa pong ganun bilang tao po. Oo naman, bagay. O sige, kukuhanan kita, sabi po ni Roland. Para itsura mo noon at itsura mo ngayon, makikita mo. Di po kanina, di pa po ako ginugupitan, kinuwanan po ako. Tapos po, nung nagupitan na ako, kinuwanan na naman ako. Yan ang itsura mo kanina at ngayon. Ngayon, gaano ka kaganda. Abay, oo nga, pala'y gumanda ako. Yan po ba? Oy, tunay nga po, napakabuti ng Panginoon, ano? Yun po, doon nga po nagtatapos ang aking mga kwento sa inyo. Tunay nga pong katotohanan, magtibay po tayo para po tayo ay makasadsad sa ating buhay na may pag-ibig sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Diyos, pagpalain po tayong lahat, at kayo po ay umuwi na may kagalakan. Iwanan nyo na po anumang uri ng inyong karamdaman sa dambanang ito. At umuwi kayo na may galak sa puso nyo. Magandang umaga sa gabing ito. Salamat po. Maraming salamat po. Minamahal na kapatid na Marianela, ang katauhang hinirang at ginagamit ng Espiritu ng Mahal na Ina